Isa pang ebidensya na nagkaroon ng dayaan nitong nakaraang midterm election. Bukod dun sa survey na ginawa 2 days before the election, ay ang laki ng tiwala sa Duterte. Ito pa, isang ebidensya. Nakasabwat ang COMELEC sa dayaan. Tingnan po natin. Binigyang diin ng Duterte Youth Party List na pinupolitika sila ng Commission on Elections o COMELEC. Kaya naman nanawagan sila na magbitiw na sa pwesto si Chairman George Erwin Garcia. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kung hindi ka magre-recount, huwag mong sirain ang ahensya ng COMELEC. Huwag mong sirain ang Pilipinas. Huwag mong tanggalin yung boses ng milyong-milyong Pilipino. Isipin mo, ang sinupalpal mong bibig, 17 million. 17 million ang inawat mong magsalita. 17 million na puso inawat mo. Yung sigaw ng puso nila, namin, na 17 million. Iisipin mo yan kung 17 million binoto niyan Duterte. Di ba? Ang masama nito, yung boto na yun, baka napunta pa kay Bam at kay Kiko. Biglang nanalo eh. Lintikang dayan yan. Umayos ka. Lahat po ng ebidensya labas na sa dayaan ng COMELEC. Bakit ayaw mong mag-manual recount? Gaya ng pag-ayaw ni Marcos sa drug test. Parehas kayo eh. Dahil ginagawa mong pag-iimbestiga patungkol dyan sa kalokohan dyan sa immigration. Talagang sumakit na rin ulo namin dyan before. But in anyway, ang tanong ko lang sa'yo, Amy, dati agresibo ka about sa Duterte. Bakit ngayon parang medyo paling na? Ha? Ang nag-ahon sa'yo, lugmok na ang political career mo, dumausdos ka na, hindi ka mananalong senador. Kung hindi dahil umangkla ka kay BP Sara, dahil sa pakitang gilas mo na pakikipaglaban sa Duterte. Bakit ngayon tahimik ka na sa Duterte? Iiwan mo na si Tatay Digong dong nakakulong? Tapos iba nang aasikasuhin mo? Kunwari bisibisihan ka? Ha? I mean, bisibisihan ka? Busy ka dyan sa immigration? Kung anong nagpahalal sa'yo, kung saan ka aktibo during the election, kung anong nagpanalo sa'yo, yun ang gawin mo. Hindi yung bisibisihan ka dyan sa immigration. Budol ka rin, Amy eh. Boom! Alright guys, napakaganda ng pag-uusapan natin. Kita nyo naman, preview pa lang, pakalupit na. Mga ebidensya na talagang may nangyaring dayaan, no? Si Garcia, nabulag na, buisit. Okay guys, si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So mga kababayan, reaction tayo. So kung hindi mo mapapanood yung full video, ikukwento ko na. Kasi yan ang reaction natin. Kasi baka marami po kayong ginagawa. Busy kayo sa work. O baka puyat ka. Or may hangover kayo kagabi. At si madam, baka maraming anak na nag-iiyakan. Alright, so kung mabot ka sa part na to, kukwento ko sa ilaman ng video mga kababayan. Okay, sa video na to mga kababayan, makikita nyo naman talaga sa preview pa lang kay Coach Oli ay yung mga hindi na mabilang na ebidensya sa
nangyaring eleksyon ay puro pandaraya. Nako naman, kita nyo naman sa survey ay talagang halos sa bilog, nakita nyo yung bilog. Ayan. Nakasama ba yun? Yung bilog na mga ratings, si Tatay Digong, grabe, napakataas ng ratings siya, hindi na siya presidente. Tapos si BP ay grabe rin ang mga ratings. Tapos, bakit? Nakapasok itong mga alyansa na hindi naman talaga pumapasok sa survey. At si Sharon Cuneta nga, 'di ba? Naiyak na nga yan, na nagmamakaawa na iboto yung si Kiko. O 'di ba? Tapos nanalo pa. Tapos si Bam na hindi naman mainit na ang kanyang pangalan sa social media ay hindi natin inaasahan, nanalo pa. My God. Tapos si Lito Lapid na ako naman, bakit nagpasukan yan? Kita nyo mga babayan, program na program. Ngayon, sa video na to, si Garcia ay parang wala nang pandinig, barado na ng tutuli yung kanyang tenga dahil ay dapat magpa-recount, no? Sasabihin pa ni Garcia dati, sino magre-recount, no? Aba, napakarami hong trabahador ng gobyerno, pabilang ho natin. Ba't ayaw nyo pabilang? Kasi mabubuking po kayo. So ngayon parang patay mali siya ho kayo. Grabe, no? Mga kababayan, kayo na mag-analyze. Grabe na ang mga pinaggagawa na itong mga tre. Diyos ko. Siguro pinanalo na lang sila si Senador Bongo o si Senator Bato kasi masyado sila mahalata, kasi naman baka mahalata naman sila masyado na lahat ng alyansa pinanalo nila. Diyos ko, ano ba naman nangyayari mga kababayan? Ngayon, dito rin sa video na to mga kababayan, itong si Amy Marcos, Senator Amy Marcos, mukhang binabaling na sa iba yung pagiging Duterte niya, yung pagtulong niya, yung mainit, 'di ba? Bago mag-eleksyon, sobrang init, puro Duterte yung ang kanyang bukang bibig. Ngayon, nung parang nakuha niya na yung kanyang gusto sa sambayan ng Pilipinas, yung immigration na yung kanyang binabanatan, hindi pa nga tayo tapos, Madam Amy, sa issue kay Tatay Digong, bakit yung immigration na yung agad ay binapukpok mo? Pero mga babayan, kita nyo naman yung immigration. Ewan ko kung kukwento ko na sa'yo kasi baka ayaw mo nang panoorin yung full video. Okay? Ngayon, itong immigration ay talagang corrupt din. Ano ba naman ng mga sangay ng gobyerno, puro corrupt. Biruin mo 10 to 15 years, kung gusto mo magiging ano ka dito, yung parang magi-stay ka ng Pilipinas, biruin mo, 10 to 15 years, 70,000 ang bayad. Meron bang mag-stay ka lang 10 years to 15 years, 70,000 ang bayad? Hindi na ho bakasyon yun. Parang paninirahan na yun sa Pilipinas My God. O kung gusto nyo mapanood yun, nandiyo sa video natin yan. Biruin mo, kaya imbestigahan daw yung immigration mga babayan. Itong mga sa immigration, biruin mo, magbabayad ka ng 70,000, 10 to 15 years, may 70,000, depende sa tagal ng pag-i-stay mo sa Pilipinas kung ikaw ay ibang lugar, ibang bansa ka. Tapos sa video nito mga babayan, sino ba talaga ang mga maka-China? Papanood nyo sa video, kukwento ko rin sa'yo. Ngayon, ito palang immigration na to mga babayan, kahit kulang ang mga papeles, ay pinapapasok ang China sa halagang 10,000. Hindi yan fake news Yung mga nagsasabing fake news, manood kayo. Nakikita nyo pa lang yung thumbnail, sasabihin nyo fake news na, hindi naman kayo nanonood. Kung ikaw ay marites at ikaw ay gusto mo ng mga balita, panoorin mo yung video bago ka magsasabi ng fake news, kasi nasa balita yan. Kayo may nagre-reaction lang mga kababayan. Pero yung mga solid ko na mga subscribers dyan, shoutout sa iyo Mare, kapulan ng labi ng kumare ko, maraming salamat sa mga nagla-like. So kita nyo depende po yan mga kababayan. Kung gusto mo ng 5 years, 3 years, depende kung ilang taon yung gusto mo mag-stay. Babayaran mo yun sa immigration. Tapos, sino ba talaga ang maka-China? Andyan, panoorin nyo. Ba't pinapapasok nyo yung mga Chinese sa halagang 10,000? Sino ba yung tas kita tong Digong nyo binibintang? Baka naman talaga naman masakit na ulo ko sa inyo Ito si George Garcia, ayusin mo. Alam mo, pag natapos ang termino ni BBM ni boss mo, yari ka kay Tatay Digong, yari ka kay BP. Baka hindi alam kung saan ka pupulutin.
Masyado kayong garapal na yung mga pinaggagawa nyo. Grabe, marami ng asar sa inyo. Ha? Alam naman ng tao, mga kababayan, na nagboto sila ng Duterte straight. Ha? Hindi nga nila iniisip na itong si Bam Aquino, si Kiko, si Lito Lapid, na wala sa isip natin yung napapasok yan kasi hindi naman yan talaga iboboto. Bakit sila ay nanalo? At ito, may nawawala, 17 million. Di ba? 17 million. Nawawala. Saan napunta yon? O bakit dyan napunta? Kay Kiko, kay Lito Lapid, kay Bam Aquino. O dyan napunta. Sira ulo yata itong machine na to eh. Ha? Kaya sa 2020, magkakagulo na talaga yan. Pagka nanda. Dapat ma-recount talaga mga babayan. Sabi nga ni Coach Oli, Banateros, huwag tayong titigil. Ni Maharlika. Grabe no? Saan napunta yung 17 million na yan? Ano, nagloko yung computer na yan? Nagloko? Sino bang nag-ooperate ng computer? Hindi ba kayo, yung mga tao dyan? My God, napakalaki siguro ng mga pinagbabayad dito sa mga tao na to. Ha? So mga kababayan, yung ebidensya, panoorin nyo. Subscribe nyo po si Coach Oli. Ito yung mapapanood natin na full video. Kung gusto nyo pong panoorin, panoorin nyo. Kung ayaw mong panoorin, ikwento ko na sa'yo yung laman ng video. Yung iba kasi dyan, matyaga nanonood, tapos hindi pa nag-i-skip ng ads. Ganda talaga ng kumare ko dyan. Sila sir, shoutout po sa inyo. Pero yung laman ng video na ikwento ko na, yan ang laman. At dito pa rin, ay dadag ko sa inyo, andyan yung mga ratings, may pula, green, yellow, ganyan. Wala. Bagsak talaga si BBM mga kababayan. Napakaliit talaga ng score nila. Ngayon, yun sa lait ng score ng ratings, bakit nanalo pa yung ibang alyansa ng team niya na hindi naman talaga naman pumapasok sa mga survey? Yun ang tanong ko sa inyo mga babayan. Anong klaseng computer ba yan? Hype na computer na yan. Lumalamon ng boto ng hindi naman kanilang boto? Yan ang malupit dyan. Kayo na mag-analyze mga babayan. Ha? So yun. Ipa-play ko na yung video mga babayan. Kung gusto mo pang i-play diretso, salamat po hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo i-play mo. At kung busy ka na at meron ka nang gagawin o ano man, nagkwentuhan na tayo. Shoutout sa iyo kumare. Shoutout dyan sa mga mahilig mag-like dyan. Ayan, sana nagustuhan nyo ng ating vlog. At kung hindi ka pa naka-subscribe at hindi ka pa naka-like, subscribe, like ka na kay Boy Sartinas at kay Coach Oli at lahat ng Banateros. Alright, let's go. Play mo na yan, boy. Let's go. Aimee tumahimik na pagkatapos manalo. Panalo ang Duterte. Tingnan po natin. Marami pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte kumpara sa iba pang lider ng bansa. Batay po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa 1,200 tinanong, ilang araw bagong midterm elections. Napaka-importante na ito ha. Ilang araw bago mag-eleksyon. Kailan ang eleksyon? May 12. Kailan ginawa yung survey? May 6 to 9. Ibig sabihin, malapit sa eleksyon. Okay? Ano ang pulso ng taong bayan before, 3 days before, may 11 2 days before the election. Ang nagtitiwala kay Tatay Digong, 63%. Ang may tiwala kay BP Sara, 50%. Taas, no? Ang nagtiwala kay Bongbong Marcos, 32%. Ibig sabihin yan sa 10, 7 ron, walang tiwala o undecided. Walang tiwala kay Marcos. Yaan ay before the election. Ilang araw lang bago mag-eleksyon. Ano ba eleksyon? Naalala ko may 11 ba? May 12. Basta anyway, 2 days before. Anong ibig sabihin dyan? Ang taong bayan, mataas yung 63%. Karamihan po ng presidente, may tiwala sila before pagkahalal. After nyan, pabulusok na yan. Bakit? Lahat halos ng presidente budol. Ang daming ipapangako, paniniwalaan ng taong bayan sa simula ng kanyang kampanya,
Sa simula ng kanyang pagkapangulo, may tiwala ang taong bayan. Bago siya matapos ng 6 years niya, lagpak na, dumausdos na, sumubsub na ang trust rating. Ganyan po ang nagiging trending. Si PRRD lang ang even after the election, hindi na presidente, pinagkakatiwalaan pa ng taong bayan. Si Pangulong Duterte lang, si Tatay Digong lang, yung pinagkatiwalaan kahit nakakulong. Malaking bagay po yan. Tapos, hindi nanalo ang Duterte. Lokohan to. Lihitimong lokohan to. Ako naniniwala with all honesty, in my opinion, panalo ang Duterte. Sa Mindanao nga, landslide. Tingnan nyo na lang ang boto ng media, ang boto ng pulis, ang boto ng AFP. Sino ang panalo? Duterte. Nakita nyo? Hindi nila kasi pwedeng dayain yun. Manual counting po kasi yun. Kita nyo? Lahat po ng ebidensya lumalabas na. Anong sabi ni Tatay Digong? Kung hindi nyo iboboto yung Duterte, kalimutan nyo na ako. Ibig sabihin, kung ayaw nyo sa Duterte, ituring nyo na akong patay. Kasi wala naman kayong tiwala sa akin eh. Pero lumabas, ang taong bayan may tiwala kay Tatay Digong. Etong lumabas na survey na ito na 63%, mataas po ito. Hindi po biro yan. So kung may tiwala ang taong bayan kay Tatay Digong at ang kabilin-bilinan ni Tatay Digong, iboto ang Duterte. At doon sa manual counting, doon sa boto ng mga pulis, ng mga sundalo, ng media, ang nanalo si Tatay Digong at ang Duterte. Ibig sabihin, etong uniform men natin, including the media, hindi lang makapagsalita ng lantaran ang tiwala na kay Tatay Digong. Nakinig kay Tatay Digong. Kaya ako naniniwala ako, hindi lang yung media, hindi lang yung policemen, hindi lang yung sundalo ang nakinig kay Tatay Digong. Ang buong Pilipinas nakinig kay Tatay Digong na ang ibinoto Duterte. Hindi ba nakakahiya yun? Pulis mo, sundalo mo, Bongbong Marcos, hindi yung alyansa ang binoto. Sumusunod lang yan sa'yo eh. Dahil wala silang magawa. Pero ang puso niyan, Marcos, wala sa'yo. Doon palang kita na eh. Isipin mo, hindi nila binoto si Abalos na siya ang Secretary of DILG. Siya ang SILG. Di ba? Yan, matinding lantaran na yan. Even the Vice President mas mataas pa sa'yo, Marcos. Na yung binabato nyo ng putik na gumagamit di umano ng confidential funds, kinurakot ang confidential funds, binabato nyo ng impeachment. Mataas pa ang tiwala ng taong bayan kay BP Sara sa lahat ng paninirang ginawa ninyo compared sa iyo, Marcos. So, isipin mo yan. Tapos, biglang mananalo kayo? Biglang mananalo si Bam? Biglang mananalo si Kiko? Anong lokohan yan? 17 million overvotes. Saan ka nakakita lupalop ng mundo yan? Only in the Philippines. Only in this election may 17 million votes. Lahat na ng ebidensya lumalabas na may dayaan. Even the Duterte Youth Party List na mamaya i-discuss natin. Sinasabing kasabwat ang COMELEC.
Lahat po ng senyales. Even yung bata mong si Chanco, anong sabi niya? Pumirma ng impeachment yung mga congressman kasi hindi maririlisan ng pondo ni Tambaluslos. Di ba? Anong ibig sabihin? Yung dami nyo kabulastugan ay nabubuking na ng tao kaya walang tiwala sa inyo eh. Naku-confirm lang. Yung binanggit ni Chanco, alam mo, public knowledge na yan. Alam na ng buong Pilipinas yan even before niya banggitin. Na-confirm lang dahil tagaloob siya. Kakampi nyo pa. Ewan ko ha, kayo mga manunood, tanungin ko kayo. Kayo ba ay talagang, hindi sa pagiging panatiko ha, pero do you honestly believe na nalo ang Duterte? Kasi maraming nagbimensahe sa akin, panalo ang Duterte eh. Kaya nga daw takot ang COMELEC na magkaroon ng manual recount. Kaya hindi po natin dapat tigilan ang COMELEC na kailangan bilangin ulit yan manually. Ang laking problema ginawa nitong COMELEC na to. 63% ang nagsabing may tiwala sila kay Duterte. 50% naman ang kay VP Sara Duterte at 32% ang may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. 42% naman ang walang tiwala sa kasalukuyang Pangulo, habang 25% kay VP Sara at 17% ang walang tiwala kay Sipin mo, dating ito yung walang tiwala kay Marcos, 42%. Mas mataas pa yung walang tiwala sa kanya kaysa yung may tiwala siya kanya, kay Marcos. Ang wala lang tiwala kay PRRD, 17%. Tapos hindi lahat ng Duterte nanalo. Saan ka nakakita ng ex-president ganyang kataas ang trust rating at ganyang kababa ang distrust rating? Sino nakagawa niyan? Duterte lang. Tatay Digong lang. Tapos sasabihin nyo may nanalo sa alyansa. Tapos sasabihin nyo panalo si Kiko at saka si Bam. Pati nga sila na surprise eh. Nag-iyak-iyak na nga si Sharon dahil ayaw iboto yung asawa niya. Tapos biglang nanalo. Anong kalokohan to, COMELEC? Hindi nyo na maalis, COMELEC, ang nawalang tiwala ng taong bayan sa inyo. Kaya kung hindi nyo i-manual recount yan, wala kayong lehitimong maliwanag na paliwanag. Yung active explanation sa taong bayan, hindi na magtitiwala ang taong bayan sa 2028 election. Nakakatakot po ito, mga kababayan ko. Ang uupo na mga opisyal natin, ang uupong mga leader, ay hindi galing sa puso ng taong bayan, kung hindi sa makina ng COMELEC. Kaya nga, bakit hindi nyo, kung nagsasabi kayo ng totoo at maliwanag na walang dayaang nangyari, ipaliwanag nyo yung 17 million votes na maayos. Ipaliwanag nyo ng maayos bakit hindi natin kailangan mag-manual counting, manual recount. Wala ang taong bayan kung hindi nyo magagawa yan. Parang yung pagiging addict ni Marcos. Addict man siya or hindi man siya addict, yung tiwala ng taong bayan wala na. Bakit? Takot magpa-drug test. Ang simple-simple lang yan eh. Kung hindi addict yan, ang tagal nang nagpa-drug test niyan. Hinamon siya ni PRRD, sabay sila sa luneta. Naduwag, natakot si Marcos. Anong ibig sabihin nun? Eh di addict yan. Addict man siya or hindi, anong paniniwalaan ng taong bayan? Eh di addict, ba't ayaw niya magpaano?
Ayaw niya magpa-drug test. Anong klase yan? Same thing sa inyo, Comelec. Huwag niyong ibaon ang sariling mo dito, Garcia. Kasi kung hindi mo mapapaliwanag yan, lumayas ka dyan kasi inutil ka, wala kang silbi. Ang laki ng bulilyaso mo, tas ayaw mong lumayas dyan. Anong pakinabang mo sa Pilipinas? Wala. Tapos ayaw mong paupuin kung sino-sinong party list na kalaban nyo. Tapos paupuin nyo kung sino-sinong party list na kakampi nyo. Anong lokohan yan? Lumayas ka dyan, Garcia. Kung wala kang maliwanag na paliwanag, kung wala kang gagawin, abay lintik na yan. Walang na magtitiwala sa eleksyon natin. Hanggat nakaupo ka dyan at wala kang ginagawang lehitimong babalik ang tiwala ng taong bayan sa Comelec, sinisira mo Comelec, Garcia. Kaya lumayas ka dyan. Wala kang silbi dyan, Garcia eh. Anong pakinabang mo? Ito kitang-kita na, naglalabasan na oh. Pangulong Duterte. Halos magkakasing dami naman ang undecided. 27% kay PBBM, 25% sa kasalukuyang bise at 20% naman sa dating Pangulo. Tinanong din ng mga respondents kung sang-ayon ba sila o hindi sa paghain sa Senado ng impeachment. Kita mo. Ito 50%, hindi sila sang-ayon sa impeachment. At ang sang-ayon lang sa impeachment, 28%. Comelec, kitang-kita na dyan oh. Ayaw na ng taong bayan sa Marcos. Ayaw din nila kay Bam at kay Kiko. Ang gusto nila Duterte. Ulitin ko, even the uniform men and media, the absentee voting, ang binoto, Duterte. Ano ka ba? Nagtatanga-tangahan ka ba talaga o tanga ka, Garcia? Lumayas ka dyan. Panira ka sa Comelec. Kung hindi ka magre-recount, huwag mong sirain ang ahensya ng Comelec. Huwag mong sirain ang Pilipinas. Huwag mong tanggalin yung boses ng milyong-milyong Pilipino. Isipin mo, ang sinupalpal mong bibig, 17 million. 17 million ang inawat mong magsalita. 17 million na puso inawat mo. Yung sigaw ng puso nila, namin, na 17 million. Iisipin mo yan kung 17 million binoto niyan Duterte. Di ba? Ang masama nito, yung boto na yun, baka napunta pa kay Bam at kay Kiko. Biglang nanalo eh. Lintikang dayan yan. Umayos ka. Lahat po ng ebidensya labas na sa dayaan ng Comelec. Bakit ayaw mong mag-manual recount? Gaya ng pag-ayaw ni Marcos sa drug test. Parehas kayo eh. Kung wala kayong tinatago, simple lang. Laban kay VP Sara Duterte, pinakamarami ang hindi sang-ayon na nasa 50%, habang 28% naman ang sumasang-ayon. Okay, next topic po tayo. Eto pa. Ha? Tingnan ninyo to. Isa pang ebidensya na nagkaroon ng dayaan nitong nakaraang midterm election. Bukod dun sa survey na ginawa 2 days before the election, ay ang laki ng tiwala sa Duterte. Ito pa, isang ebidensya. Nakasabwat ang Comelec sa dayaan. Tingnan po natin.
Binigyang diin ng Duterte Youth Party List na pinupolitika sila ng Commission on Elections o COMELEC. Kaya naman nanawagan sila na magbitiw na sa pwesto si Chairman George Erwin Garcia. Sang-ayon ako sa iyo, Brad. Okay, nakasama natin 'to nung kampanya no. Alam mo, sang-ayon ako eh. Dapat ikaw, Garcia, wala kang pakinabang diyan. You are the worst. This election is the worst. Bumitaw ka na dyan. Ayon sa grupo, sa nakuha nilang intelligence, inutusan umano ang COMELEC ng ibang politiko para i-disqualify sila upang makaupo ang Gabriela Party List. Akalain mo yun? COMELEC, may kinakampihan kayo? Kasi 3 upuan po yan eh. Malaki yan ha. So, 3 ang mawawala, pwedeng punan sa ilalim. Yan po ay intel na natanggap ng Duterte Youth Party List. Ako naniniwala dito eh. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng dayaan, lahat ng anomalya sa eleksyon pointing to COMELEC na nagkaroon ng dayaan. Isa pa ito, nakikikuntsaba sa Gabriela. Alam naman natin. Lantaran. Ang pula, nakikipaglantaran na sa dilaw. Kumukuha na sila kasi hindi nila kaya ang Duterte. Dito sa mga aktivista, nakikipagkuntsaba na sila. Yung sinuka ng pamilya Duterte, ngayon nakikuntsaba na kay Bam Aquino sa dilaw. Ganyan po kahalangang bituka ng mga yan. Lantaran na po yan eh. Kitang-kita naman, di ba? Kitang-kita sa galaw ni Tamba. Ano sinasabi ni Tamba? Meron na silang alyansa agad. Kakampi ng agad nila si Laila. Yung dating sinusuka nila, kinain nila. Ngayon yung COMELEC, may gustong ipasok. Kasabwat kayo COMELEC sa dayaan. Kung papakinggan ko ang paliwanag ditong si Duterte Youth, 3 upuan po yan. Sa madaling salita, 3 congressman ang inalisan mo ng karapatan na 100,000 ang bumoto. 100,000 ba o milyon ang bumoto rito? Kaya nga may 3 seat yan eh. Number 1 or number 2 tong Duterte Youth Party List. Inalisan mo ng boses. Yung mamamayan, ayaw mong paupuin. Panalo to eh. Pero tayo mong paupuin. Bakit? Kasi itong party list na ito, nagsampa ng impeachment laban kay Marcos. So ayaw ni Marcos maupo ito. Dahil pag nakaupo ito, talagang tutuluyan yung impeachment ni Marcos at delikado siya. Delikado si Marcos ngayon. You know why? We are going to 2028 presidential election. Pag mahina kang presidente, mahina ka na sa presidential election. Pwede ka lang sa midterm election. Bakit? Hawak mo makinarya. Hawak mo pa rin ang budget. Hawak mo ang pera. Hawak mo ang congressman. Hawak mo ang senado. Hawak mo ang secretary. Hawak mo lahat. But going to 2028 election, hindi na po, iba na po ang istorya dyan. Iba na. Magpapalit ng presidente. You will see, you will feel the power shift going to the Duterte, especially come close 2028. Kaya pag pina-impeach ng Duterte Youth Party List si BBM, delikado siya. Dahil pag umabot sa Senate yan, guaranteed po impeach yan. Convicted po yan si BBM.
Kaya as early as now, kinana na itong Duterte Youth Party List para hindi na makapag-file ng impeachment. Dahil ang dami talagang impeachable offense si BBM. Kaya lang na-impeach si BP Sara dahil lang makinarya na kay tambaluslus pa. Pero pag nag-shift ang power, yung sinasabi kong nawala na ang makinarya, nawala na ang pera, wala na ang pondo, at lumusot yan, itong impeachment na isinampa ng Duterte Youth Party List. Tapos sila dyan sa Senado. Ang numero po ng Senado nasa Duterte. Sa katunayan, magkakaroon sila doon ng minority. At lilipat na isa-isa yun. Hawak na po dyan ng Duterte ang Senate na yan. Huwag po tayong magbiruan dyan. Nakikita nyo na yung problema? Kaya, binakbakan to. Naniniwala ako. Totoo yung sinasabi nito. Nakikuntsaba po ang COMELEC dito. Sinabihan ako ng intelligence officer kagabi, 2, na kaya kami hindi ipoproklama at baka i-disqualify para kapag kami ay natalo, yung natalong Gabriela Party List doon sa dulo, yun ang uupo. Isipin mo yun, yung natalo, pauupuin. Yung may 3 upuan, hindi mo pauupuin. Sino ka, Garcia? Sige nga, ako sagutin nyo sa mga manunood, nang gigigil ako rito. Sino ba to si Garcia? Hari ka ba ng Pilipinas? Yung may 3 upuan, yung 3 congressman, hindi mo pauupuin? Yung talo, pauupuin mo? Pero sino ba ito? Diyos ba to si Garcia? Sagot naman ni Chairman Garcia, mahirap na gumawa ng espekulasyon. Paliwanag niya, hindi maaaring automatikong sabihin na kapag natanggal ang Duterte Youth ay tiyak na aakyat ang nasa baba ng mga party list tulad ng Gabriela. Pwede po naman na mabinipisyon yung nasa taas, mabinipisyon muli o mabinipisyon na nasa baba. Masyado pong maaga para pag-usapan yung bagay na yan. So meaning to say, it is wrong to say na ang purpose ay mabinipisyohan yung nasa baba. Mali ka dyan. Okay, eto sabi pag nawala at na-disqualify ang Duterte Youth Party List, hindi naman ibig sabihin yung nasa ibaba agad ang papasok. Pwedeng makinabang yung nasa ibabaw. Siguro madadagdagan ng seat. Siguro yan ang ibig niyang sabihin. So, it doesn't follow na ang Gabriela agad ang papasok. Unang tanong, bakit hindi mo paupuin ang Duterte Youth Party List dahil binoto ng tao yan? At kung may desisyon man, kung sinong may karapatang magdesisyon, korte ba magdi-decide yan o whatever o whoever, let them decide, not you. Kasi tingnan mo, si ano nga may kaso child abuser to si Castro. Si Erwin Tulfo nga, may kaso pa yan. Pati citizenship niyan may problema. Paanong nanalo yan? Bakit nyo pinalusot? Tapos senador ngayon may problema sa citizenship. Hindi nyo kinestyon? Samantalang ang reklamo dito kaliit-liit na bagay. So, ibig sabihin kung may magreklamo lang, hindi nyo pa uupuin? Bakit hindi mo antayin ng desisyon? Bakit hindi mo na mapatunayan na may kasalanan nga yan? Sinasabi nga natin, mas mabigat ang ginawa ni Erwin Tulfo. May problema sa citizenship. Tahimik ka. Anong klaseng ka-ipokritohan yan? In English, double standard ka. Anim ka. Tapos tahimik ka. May loko rin to.
Huwag ikaw. Huwag kang pala desisyon, ha? Paupuin mo. At kung mapatunayan sa korte kung saang mang kurado, let them decide. Because the Filipino people decided they should be congressmen. 3 po yan. And at the same time, alam mo ba ang number 1 binoto rin ng absentee voting ng policemen and armed forces? Duterte Youth Party List. Ano ka? Nabuang ka? Ano nangyari sa'yo? Pangalawa, bakit hindi mo masabi? O sige, kahit ma-disqualify kayo, hindi uupo ang Gabriela, mali ka dun. Hindi mo masabi, di ba? Bakit? Kung madi-disqualify nga ang Duterte Youth Party List, pustahan tayo, ang Gabriela uupo. Hindi mo ma-confirm eh. Pangatlo, ba't hindi mo rin masabi na hindi sila madi-disqualify? Kasi nga, minamanipulan nyo na. Yun ang problema. Dagdag pa ni Garcia, wala siyang direktang partisipasyon sa kaso ng Duterte Youth at ang desisyon ay batay sa merito ng kaso. Ibig sabihin, tatalakayin sa resolusyon kung ano talaga ang totoong issue sa kaso ng grupo at hindi sa teknikalidad. Yung po kasi sa Duterte Youth, hindi po ganun kadali, komplikado dahil hindi po technicality yung issue doon. Ang issue po doon ay on the merits. It goes into the very heart as to whether dapat bang na-accredit o hindi yung naturang party list. Si ano nga eh. Hindi nga dapat nakatakbo dahil may problema sa citizenship, di nga nyo kinestyon. Paulit-ulit ka, Garcia eh. Yan po yung initial na binanggit nila sa akin. Dante Amento, UNTV. Ngayon ako, next topic tayo. Wala talaga. Nakakatakot ang 2028 election until nakaupo tong mama na ito. Bakit hindi mo BBM sinama sa tinanggal pa itong si Garcia? Walang silbi ito. Sinira nito ang tiwala ng taong bayan sa eleksyon. At pinaupo mo pa yan. Bakit hindi mo pala pinatanggal din yan? Gaya ng ginawa mo sa secretaries mo, BBM. Ato, next topic tayo, pag-usapan naman natin itong itong Remulla. Umiepal pa sa Duterte. Hindi umano maaring magtrabahong alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakadetain sa The Hague. Ayon po yan kay DILG Secretary John Vic Remulla na inaalam din kung papayag ang International Criminal Court na manumpa sa tungkulin ang dating Pangulo sa loob ng detention center. Nakatutok si Darlene Kai. Ngayong proklamado na bilang nanalong mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinag-uusapan kung paano siya makakapagsilbi bilang alkalde ngayong nakadetain siya sa International Criminal Court sa The Hague. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inaalam niya una kung paano makakapanumpa sa tungkulin ang dating Pangulo. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa sa ICC kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Ayan, sana gawin mo yan. Kasi baka mamaya umiepal ka rin lang sa Duterte. Diba? May binanggit din naman tong mama na ito na alam niya yung plano patungkol dito tapos nung bagdang hearing na, binabago niya. So may mga sinabi siyang facts. Tapos iniba niya nung nagkaroon ng Senate inquiry. No? Ganyan po itong si Remulla. Nasa ano ata nila itong si Remulla eh. Nasa lahi ata nila itong ganitong Hindi ko alam kung sa kanya, ito lang kay John Vic o kay Boying lang. Kasi tandaan nyo, kasalanan nyo yan eh. Ikaw, si Boying at si Torre at saka si BBM.
Kayo ang nagpatakbo. Ako nagpapaalala lang. Sabi nga ng Medeldea, yung abogado ni PRRD, ang ginawa sa kanya ay kidnapping. And I agree with him. Kaya, paalala lang, hindi kayo laging nasa poder. Paalala lang din, hindi laging presidente si BBM. Baka akala ninyo, yung mga krimeng ginawa ninyo ay hindi nyo pananagutan. Tandaan nyo, whether you like it or not, uupo at uupo si VP Sara. Kung hindi man si VP Sara, someone like PRRD, may paninindigan. At someone like VP Sara, hahabulin at hahabulin kayo. Kayo na gumawa ng krimen. So wag kayong magpakitang gilas dyan as if concerned kayo kay Tatay Digong, gagawin ninyo ang trabaho ninyo, tapos magsasalita kayo, tapos iba naman ginagawa nyo. Gaya ng kapatid mo na sinabi, hindi papapasukin ng ICC. Wala silang karapatan dito. Tapos, in the end, nakipagtulungan sa ICC. Sana naman, sa salita, magpakalalaki kayo. Kung ano yung sinabi ninyo, gawin ninyo. Let your yes be yes and your no be no. Manindigan naman kayo. Huwag yung puro kayo salita, iba namang ginagawa ninyo. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office. So, in his absence, the Vice Mayor will be there. Pero ang number one concern namin, makapag-oath siya as Mayor. Pero ang tanong, maaari ba siyang magtrabaho mula sa detention center sa the Netherlands? Ayon kay Remulla, hindi. Kailangan at physically present ka. So in his incapacity na hindi niya kayang magsilbi, ang Vice Mayor muna. Kaya pagdating ng June 30, ang anak daw niyang si Sebastian Duterte na nahalal na Vice Mayor ang tatayong Alam mo, ang ganda ng strategy nila PRRD dyan. Isipin ninyo yan. Ang ganda po. Halimbawa, hindi tumakbo si Baste as Vice Mayor. At ibang nanalo. Kunwari, tumakbo si Baste as Governor. Or halimbawa, tumakbo si Baste as Mayor at Vice Mayor si PRRD. At nawala si PRRD, may papalit. At yung kalaban yun. Yun ang masama. Baka Nograles pa ang uupo. So medyo nautakan sila. Hindi ko alam kung alam na predict ni PRRD na siya ay huhulihin. Or posibleng may masamang mangyari kay PRRD. Kaya nag-Vice Mayor si Baste. Para siya ngayon, kung may masamang mangyari man kay PRRD, si Mayor Baste ang uupo. Ang ganda nung strategy na gawa nila dyan. Kalte. Umalis naman kanina si Vice President Sara Duterte pa Qatar at para bisitahin ang ama sa the Netherlands ayon sa inilabas na impormasyon ng kanyang tanggapan. June 4 nasahang babalik ng bansa ang Vice-Presidente. Ibig sabihin, wala siya sa bansa sa pagsisimula ng paggulong ng kanyang impeachment proceedings. Sa June 2 kasi nakatakdang basahin ng impeachment charges laban sa Vice. At sa June 3 ay mag-i-issue ng summons at ilang relevant orders sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ayon sa isang constitutional law expert, hindi obligado ang Vice na dumalo sa mismong trial. Pwede ho namang i-represent siya ng kanyang mga abogado. Doon din ho sa rules ng impeachment, hindi naman kinakailangan nandun siya. Kasi nga, kung hindi naman siya yung witness o tinatanong, hindi niya kailangan. Of course, kung gusto naman niya, hindi naman siya pwedeng pagbawalan. Para sa Maliwanag po yan na hindi kasi gagawing issue na naman yan, wala si BP Sara. Kasi umalis si Marcos. Hindi naman kay BP Sara iniwan yung Pilipinas. Diba? May vice president siya. Nagtataka nga ako bakit kanino hinahabilin ni Marcos yung kanyang posisyon. But anyway, alam naman natin, takot yan si Marcos sa Duterte.
Pero sana andito si BP Sara, no? Kasi alam mo maraming nangyayari sa ibang bansa. 'Di ba yung huling punta nila sa LA ay may namatay nga na overdose, di umano. No? May na overdose. So maganda na nasa Pilipinas lang si BP Sara pag umalis si Marcos nang merong designated survivor. Just in case. Maganda na nasa Pilipinas lang si BP Sara pag umalis si Marcos nang merong designated survivor. Just in case. Baka mamaya nagparty-party sa ibang bansa. Wag naman sana. Mabutin dito si BP Sara. So wag ka masyadong nag-aalis, BP Sara. Baka alam mo na yung absentee voting, tandaan po natin ang uniform men Duterte ng binoto. Medyo hindi maganda yun para sa administrasyon. Ito si Laila de Lima parang tinotopak, kailangan daw mag-inhibit. Bubita talaga yung abogado na yon. Mag-inhibit etong mga Duterte Black sa impeachment case ng gagawin dito kay BP Sara. Wala talagang alam to si Laila de Lima. Ay nako. Alam nila pag nakabalik ang Duterte, balik sila sa kulungan. Yung mga animal dyan na magnanakaw, yung mga animal dyan na kidnapper, antayin nyong makaupo si BP Sara. Ngayon, saka natin tingnan ang tapang ninyo. Next topic po tayo. Eto, si Amy, tahimik na pagkatapos manalo. Ang resolusyon si Senator Amy Marcos para imbestigahan ng Senado sa umano'y katiwalian sa Bureau of Immigration o BI. Partikular na sa proseso ng pagpapalawig ng tourist visa ng mga foreign national. Ayon sa resolusyong isinumite ng senador, may price menu umano ng service fee para sa mga nag-a-apply ng tourist visa extension na umaabot ng 15,000 hanggang... Grabe tourist visa extension, 15 years to 19 years, 70,000. Anong klaseng loko-loko rin talaga tong nasa mga immigration na nagpapagawa nito 15 to 19 years, tourist visa. Saan ka nakakita ng tourist visa na ano yan? Resident visa na yan 70,000 pera talaga tong mga ito. 70,000 pesos. Binalikan din ng mambabatas ang mga naunang kaso ng katiwalian sa BI tulad ng pagtanggap umano ng mga opisyal ng immigration ng 10,000 pesos na lagay sa kada Chinese national na nais makapasok sa bansa. Okay, kayo palang Bureau of Immigration ng ang pro-China 10,000 kada papasok na Chinese sa Pilipinas. Biswapang talaga. Marcos, BBM, anong ginagawa mo dyan sa upuan mo? Akala ko ba kayo dyan anti-China? Pro-China pala kayo Kayo palang papapasok ng mga Chinese kapalit 10,000. Hanggang 10,000 lang pala kayo mga kahit kulang ang dokumento. Giit ng kulang ang dokumento pa. 10,000 lang. Ang chichip ninyo. 10,000 lang kapalit. Ng dignidad ninyo. Marcos, pro-China ka kung hindi mo kakastiguin itong immigration mo. Senadora, hindi dapat ginagawang negosyo ang serbisyo para sa mga dayuhan dahil nakasisira ito ng tiwala sa pamahalaan at tourist destination image ng Pilipinas. Inikayat niyang imbestigahan ang mga irregularidad
panagutin ang mga sangkot at gumawa ng batas para sa tapat at makataong serbisyo. Okay, purihin. Kasi sabi natin, pag tama, palakpakan. So, papalakpakan kita dyan, Aimee. Dahil ginagawa mong pag-iimbestiga patungkol dyan sa kalokohan dyan sa immigration. Talagang sumakit na rin ulo namin dyan before. But in anyway, ang tanong ko lang sa'yo, Aimee, dati agresibo ka about sa Duterte. Bakit ngayon parang medyo paling na? Ha? Ang nag-ahon sa'yo, lugmok na ang political career mo, dumausdos ka na, hindi ka mananalong senador. Kung hindi dahil umangkla ka kay BP Sara, dahil sa pakitang gilas mo na pakikipaglaban sa Duterte. Bakit ngayon tahimik ka na sa Duterte? Iiwan mo na si Tatay Digong dong nakakulong? Tapos iba nang aasikasuhin mo? Kunwari bisibisihan ka? Ha, Aimee, bisibisihan ka? Busy ka dyan sa immigration? Kung anong nagpahalal sa'yo, kung saan ka aktibo during the election, kung anong nagpanalo sa'yo, yun ang gawin mo. Hindi yung bisibisihan ka dyan sa immigration. Budol ka rin, Aimee, eh. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatan niya ako, umiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas.
ba? Irene Oy. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.